nang bigla kong makita ang nilalang na ito na never kong malilimutan ang itsura. Nakalutang ito at dahan-dahang tumatawid sa Osmeña Avenue mula sa puno na kanyang pinanggalingan. Yo, what's up everyone? No Reason here once again. And good evening. I'm back. Kung mahilig kayo sa totoong horror stories at sa mga kwentong hindi maipaliwanag, mga Filipino ghost stories o mga nakakatakot at nakakakilabot, nasa tamang channel kayo. Ngayong gabi, dalawa na namang nakakakilabot na kwento ang babasahin natin. Ang isa tungkol sa isang misteryosong entity or kaluluwa na di umano'y nakikita malapit sa University Theater ng UP Diliman. And I'm quite sure familiar kayo sa school na yon. At isa namang kwento tungkol sa isang estudyante sa UESP na sinasabing nasunog ng buhay at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang pagmumulto di umano ng estudyante ngayon. Kung handa na kayo everyone, patayin nyo na muna ang ilaw, lakasan ang volume, simulan na natin. Okay guys, so simulan natin ang unang kwento. Ang unang kwento, ang title ay A Brown Entity near UP Diliman's University Theater. So nilagay ko na siya sa parang teleprompter online with dark mode on para mas mabasa natin, kasi nakita ko yung unang videos na in-upload ko na nagbabasa ako pa, hindi pala siya readable kapag binasa ko siya straight dun sa Reddit website. So ginawa ko, kinapi ko lang yung buong istorya tapos nilagay ko dun sa teleprompter online na to. But I haven't read this, so sabay-sabay natin siyang basahin para genuine yung reaction natin. So somewhere in 2011, sa UP Diliman's University Theater, ito nangyari. Kasama ako sa umattend sa graduation ceremony ng aking kapatid mula sa isang private institute sa Quezon City na di ko na lang papangalanan. Ginabi na kami noon dahil tanghali na nagsimula ang ceremony. Nasa labas kami noon ng theater sa car park sa tapat ng UP Symphonic Band Office Building at nakatambay lang sa tabi ng sasakyan namin dahil gustong magyosi ng tatay ko habang nasa loob ng theater si nanay, mga kapatid at iba pang mga kasama. So sa totoo lang, I haven't been to UP guys. So kung alam kong merong iba dyan na familiar sa parang layout ng UP or sa mga lugar sa UP. So I'm not quite sure how this UP Symphonic Band Office Building looks like. So may isang puno doon malapit sa car park at along Osmeña Avenue na nakatawag pansin sa peripheral eyes ko dahil sa isang object na gumalaw. Nang bigla kong makita ang nilalang na ito na never kong malilimutan ang itsura. Nakalutang ito at dahan-dahang tumatawid sa Osmeña Avenue mula sa puno na kanyang pinanggalingan. I don't know about you guys, pero kung nakita kayo ng lumulutang, dun pa lang sa keyword na lumulutang guys, mapapatakbo naman ako. Grabe, tumayo yung balahibo ko dun. Sabog-sabog ang mahabang buhok nito na grace like glowing red eyes, gray aura at brown na katawan na parang putik at medyo may pagka-glossy ang texture. May parang mga dugo rin sa bibig nito, not sure kung dugo ba or what. Yung hubog ng katawan ay parang sa babaeng matanda at pakuba. Pero the chilling feature is that wala siyang mga paa mula bukong-bukong. Instead, yung part na dapat para sa mga paa niya ay blurry looking. So guys, I haven't seen ghost or multo. Gaya nga nasabi ko sa last video ko, wala akong third eye. Pero marami nagsasabi na ang itsura daw ng totoong multo is blurry daw talaga yung part, tas wala talagang muka. Pero based dito sa description na to, tong sabog-sabog ang mahabang buhok, I know na matanda to. And damn, alam naman natin kapag matanda yung multo, diba? Mas nakakadagdag creepiness. Lalo kapag ini-imagine natin, if you know what I mean guys. Hindi na ako kumibo. Binaling ko ulit ang atensyon ko sa tatay ko na nagkukwento tungkol sa kung saan kami kakain later after ng ceremony. At nung binaling ko ulit yung atensyon ko doon sa entity, bigla na lang ito nawala na.
Tinitignan ko yung bilang ng mga tao malapit sa car park pero none of them seems to notice the entity na nakita ko. I don't know, assuming na baka walang nakakita. This is one of the chilling life experiences with an open third eye. Mahirap, promise. Anyone here with the same story in UP Diliman? Ano ang experience sa UP Diliman? Sa mga may open third eye dito? Well, to be honest, sabi ko nga, my third eye is not yet open. Pero itong part na to, medyo nakakakilabot din to yung sinabi niya na yung ibang tao parang hindi nakita yung nakita niya. It means na sa kanya lang talaga nagpakita yon, which is kinda creepy. Kasi it means na there's something na parang may message ba na gusto i-relay ba't sa'yo lang nagpakita or what? Pero guys, I've heard a lot of UP Diliman horror stories and I'm quite sure na meron din kayo dyan. So kayo guys, ano bang experience nyo? Horror story. So kung creepy sa inyo yung unang kwento, mas kikilabutan kayo dito sa pangalawang kwento, promise. Dahil mamaya mag-headset tayo. Mag-headset ako. Dahil tong specific story na to ay may actual video na nangyari dun sa babae which adds to the creepiness of this story. So samahan niyo ako. Ang title nito is Student in USEP Burned Alive. It was in July 2006 when a girl with burning passion to graduate in one of the prestigious state universities in Mindanao was caught in fire during a school event in Davao City. Ayon sa mga nakakaalam, ang event daw ay mainly about modeling and ang setup ng stage was lit by candles. The girl was wearing clothes made up of cotton. Evidently, it can easily catch fire, so her dress caught off fire. She died on the 23rd of July, 2006. So hindi na natin papangalanan yung girl pero promise ang creepy ng video dahil napanood ko yung actual video nito which papanoorin natin mamaya sabay-sabay. And gaya nga ng pagkakadescribe dito, yung damit ng babae is made up of cotton tapos yung stage ay sobrang daming candles, I believe, which adds up to the incident na madaling nasunog yung suot ng babae and she was burned alive. I was a scholar student in USEP. I studied AB literature. Basically, I was working and studying at the same time. And luckily, USEP offered an evening program, which was suitable for students like me. My schedule normally starts from 5 p.m. to 10 p.m. Puyatan talaga. At hindi lang basta puyatan, ang creepy pa ng schedule niya guys. Mag-out ka ng 10 p.m., papasok ka ng 5 p.m. Normally yan yung window na wala nang tao sa school. 'Di ba? Tapos patay na yung mga ilaw sa mga ibang hallway, corridors, sa ibang room. And sobrang creepy niyan, na-imagine ko. We had a group project. My classmate and I decided to stay in the building. College of Arts and Sciences, and mind you, it is where the girl used to study since she was a CAS student. Kami na lang ng classmate ko na iwan sa school and it was around 10 p.m. We were done with our presentation and before we decided to leave, we thought na pumunta muna ng third floor to use the comfort room. There. So ayun nga, pumunta kami. We are gays. Basically may ingi talaga kami kahit dalawa lang kami. We really intended to make some noises kasi nga we were scared of the fact that the girl who was burnt alive used to go to the CAS building when she was still alive. So doon na nga kami sa CR. We were so loud that anyone would be annoyed at some point. And luckily, may naanoy nga. We were just checking ourselves and looking at the mirror. Naglalaro ng ganda-gandahan when all of the sudden, the faucet turned on. Nagulat kami. We both stared at each other, shocked. We were left speechless and we just stood still. My classmate said, "Huwag kang tumakbo." So we hugged each other calmly, walking towards the staircase, not looking back. When we were about to approach the stairs, tumakbo na kami sabay shout. Well, I'll do the same thing. And yung pagkakadescribe nila sa kwento, sobrang creepy nun. The night after, we shared the story with our classmates and professors just to send a message. Never bother them with your mindless screams. So feeling ko, wala namang issue dun sa
sa parang kabaklaan. Kasi ako ang dami kong tropa doon ng mga baklaan. Masasaya sila kasama, 'di ba? Sila nga yung magugulo, may ingay. So feeling ko doon sila sa ingay na parang na-disturb yung mga hindi natin alam kung isang entity lang, kung yung entity ba talaga nung girl yon or may iba pa, 'di ba? So kasi normally talaga yung ibang entity, paranormal entity to be specific, ayaw nila ng ingay eh, 'di ba? Kaya nga 'di ba pag New Year, sinasabi nila na parang mag-ingay nagpapaputok para matabo yung mga bad spirits, which is true naman talaga. So gaya nga nasabi ko kanina guys, sobrang nakakakilabot to kasi may actual video yung nangyari dun sa girl. And sabay-sabay nating panoorin. So ito yung video guys. So this is a video entitled "A Flower Faded Away." So this is a 3-minute video. You can search it up in YouTube na lang if you wanna watch it. Pero eto siya. And as a respect, hindi ko na lang din babangkitin yung pangalan ng babae. Kayo nang bahala manood and magbasa. So let's watch. So guys, baka mag-comment kayo na baka hindi naririnig yung newscaster. Hindi talaga, parang minute talaga yung newscaster tapos pinatungan ng ibang music, I believe for copyright purposes. So yun lang, basahin na lang natin siya sabay-sabay. Ito yung part na nasusunog na yung girl and 480 pa yung video kasi sobrang tagal na, pero ito na yung part na nasusunog na yung girl ng buhay. And it's quite sad actually. Medyo malungkot yung nararamdaman ko sa part na to kasi malalaman nyo kung bakit. Ito yung medyo nakakalungkot na part kasi nakikita nyo na may nasusunog ng buhay doon. Humihingi ng tulong pero parang walang tumulong sa kanya. Tapos nagtakbuhan pa yung mga tao. And ito yung mas nakakalungkot na parang apparently sabi, parang may mga nagtatawanan pa daw. Which is quite parang inappropriate, diba? Sobrang hindi dapat. Sobrang nakakaawa na parang walang tumulong sa kanya. Na parang alam niyo na parang she could have been saved, 'di ba? Kaya eh. Lalo kung may mga first aid like parang fire extinguisher sa area, 'di ba?
Yep, so that's the end of the video guys, and that's the video that's connected dun sa second story na ating binasa. And that's about it guys. Again, no reason here. Once again, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa dalawang kwento na ating tinalakay today. And grabe, sa totoo lang hindi ko alam, pero sa akin ang creepy nung unang kwento, pero yung pangalawang kwento parang ang creepy niya, pero at the same time parang nakaka-connect ka emotionally sa kanya dahil alam natin yung nangyari, 'di ba? Pero kayo guys, ano sa tingin niyo? Ano bang mas favorite niyo dun sa dalawang kwento? Ano bang mas creepy para sa inyo, or anong masasabi niyo dun sa video na pinanood natin? Well, I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. Kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kalimutang i-hit yung like, subscribe, and hit that notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod nating upload guys. Ako nga pala ulit, No Reason here. Once again, good night guys, and see you in the next nightmare.